Matapos mawala ng isang hita ay inabando na siya ng kanyang asawa. Pero nang kanya itong makita matapos ang ilang taon, ay ito ang naganap. Isang babae ang naghihirap dulot ng isang aksidente kung saan nawalan siya ng isang hita. Naging dahilan ito para iwan siya ng kanyang asawa para sumama sa matalik niyang kaibigan. Hanggang sa nagkaroon siya ng napakalaking pagbabago na nagawang magpabalik sa lalaking umiwan sa kanya nang lumuluhod sa pagmamakaawa. Ang gabing yun ay nangangako ng hindi malilimutang sandali. Si Lilian ay nagmamaneho lamang noon sa kalsada sa ilalim ng madilim na kalangitan. Dala niya sa kanyang pagmamaneho ang isang kahon ng cake na may nakalagay pang love phrase na nakalimbag sa magagandang letra na nagsasabing "Marry me again". Ang cake na yon ay hindi lamang magiging simbolo ng kanilang nagawang sumpaan, kundi mas magpapatibay pa nito ng malalim na pagsasamahan nila ng kanyang asawa na si Philip. Isang lalaki na sadyang nagpatibok ng kanyang puso pero waring naging malayo na sa kanyang loob ng ilang buwang nakakalipas. Madalas na ring magalit si Philip sa mga bagay na nauuwi na sa mabibigat na pagtatalo. Marami ding pagkakataon na halos umiiwas na si Philip na halikan siya o mayakap man lang ng matagalan. Ramdam ni Lilian na ang apeksyon na nararamdaman sa kanya ng kanyang asawa ay malamang tuluyan ng naglaho. Ikinakatwiran na lang palagi ni Philip ang kanyang bagong posisyon bilang isang engineer na responsable sa pagbubuo ng isang dam para sa isang malaking gold mining company. Kaya naman si Lilian ay pilit na lamang itong inuunawa. Ang hirap ng trabahong kinakaya ng kanyang asawa, kung bakit kinakailangan itong mas magtagal pa sa trabaho at makaiwas sa kanyang responsibilidad bilang asawa. Sa kabila ng lahat ay naasa pa rin si Lilian ng sobra na maayos pa rin nila ni Philip ang lahat habang sila'y nagsasama. Habang nagmamaneho ay napupuno ang kanyang isip ng magagandang memorya ng kanilang nakalipas, ang pagtatawanan nila at malalambing na sandaling kanilang pinagsamahan, kabilang na rin ang mga pangakong nagawa nilang bitawan sa altar. Si Lilian ay nasasabik na sa magiging ekspresyon ng kanyang asawa sa effort na kanyang ginawa. Maibalik lamang ang mahika ng kanilang pagmamahalan na waring naglaho na. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tadhana ay may iba palang plano para sa kanila. Nang ang gabing yon na dapat mauuwi sa isang masayang selebrasyon ng pagkakaayos ay nauwi sa isang bangungot. Ito ay nang mabulag na lang bigla si Lilian sa pagmamaneho nang dahil sa malakas na headlight ng sasakyang mabilis na sumalubong sa kanya. Waring huminto ang oras at pagkabagal ng mga sandaling yon. Huli na ng lahat para makaakto pa si Lilian. Wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang trahedyang tatama sa kanya sa isang idlap lamang. Halos tumilapon si Lilian sa puwersa ng pagkakabangga. Naipit ang kalahating katawan ni Lilian sa loob ng sasakyan at ang cake na kanyang dala ay tuluyan na ring nasira. Ang pisikal na sakit naiibsan muna dahil sa labis na pagkagulat. Dala na rin ang matinding bigat ng trahedyang nangyari. Sa puntong yon ay walang ibang nabalik sa isip ni Lilian kundi ang masasayang alaala ng pagsusumpaan nilang dalawang mag-asawa sa altar. Kung paanong isinumpa nila ni Philip na mamahalin nila ang isa't isa ng wagas habang buhay. Ilang sandali pa ay unti-unti nang naging tahimik at madilim ang kanyang paligid. Nang mamulat si Lilian ay kisame na ng ospital ang una niyang nabungaran. Marami din siyang boses na nadidinig sa kanyang paligid habang siya'y nagbibigay proseso pa lang sa kung ano ang nangyayari. Isang 16-year-old na bata pa lang nagsubok imaneho ang sasakyan ng kanyang ama nang hindi nagpapaalam. Isang himala na nagawa mo pang mabuhay. Hindi mo ba alam na 2 linggo kang nasa koma? Pahayag ng doktor. Dito na lamang din nagbalik sa isipan ni Lilian ang nangyari sa kanyang aksidente ng dahan-dahan. Wala siyang ibang matanong sa kanyang sarili kung bakit kailangang mangyari sa kanya ang ganung bagay. Magkahalong panlulumo at hindi makapaniwala ang gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang sa mapagtanto na ni Lilian na siya pala ay nag-iisa. Nasaan na ang kanyang asawa? Wala man lang siyang makitang bulaklak o anumang senyales na nagawa siyang dalawin ng kanyang asawa kahit isang beses lamang. "Nurse, nasan po yung asawa ko?" Ang naging sagot naman ng nurse ay waring nakadagdag lamang ng sakit na dumidiin sa kanyang puso.
Pasensya ka na ma'am, pero wala pong sino man na bumisita sa inyo dito. Sambit ng nurse na medyo nalulungkot sa pag-iisang nadarama ng kanyang pasyente. Masakit sa kanya na isang beses sa loob ng 2 linggo ay hindi man lamang siya nagawang bisitahin ng kanyang asawa. Pero mas nagulantang siya nang madiskubre ang kanyang naging pisikal na kondisyon na hindi niya agad nagawang mapansin. Ang kaawa-awang babae ay isa ng amputee. Ang isa sa kanyang mga hita ay kinakailangang ma-amputate ng dahil sa aksidente. Nang makita niya na kulang na ang parte sa kanyang katawan, ay napasigaw siya sa takot. Ang sakit na tumama sa kanya ay hindi lamang tumagos sa kanyang puso, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Hindi maaari! Hindi! Hindi! Nagawa niyang mapasigaw ng tuluyan. Wala siyang ibang ninanais noon kundi ang masilayan ng kanyang asawa. Matanong ito kung bakit hindi siya nagawang bisitahin. Nagawa niyang pakiusapan ng isa sa mga nurse kung pwede bang makigamit siya ng phone para makontak ang numero ni Philip. Gamit ang nanginginig pa niyang mga kamay ay nagawa niyang tawagan ang kanyang asawa. Ang bawat ring nito ay waring nagpapadagdag lamang sa bigat na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na ang boses na kanyang madidinig ay magmumula sa isang babae na waring pamilyar sa kanya. Hello? Sino to? Ana? Ikaw ba yan? Si Ana ay kababata ni Lilian at matalik niyang kaibigan. Dati na niyang naibahagi dito ang bawat sekreto ng kanyang buhay, ang kanyang pangarap at kinakatakutan. Lingid sa kaalaman ni Lilian kung gaano pang mas mabigat ang madidinig niya mula sa kanyang kaibigan. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa iyo to. Pero hindi ka na kailangan ni Philip. Ngayong baldado ka na. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lilian ng matindi. Parang isang patalim na paulit-ulit sumasaksak sa kanyang mahinang puso. Masakit sa kanya na ang pagtataksil na kanyang naranasan ay magmumula pa sa 2 pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Bago pa man maiproseso ang impormasyon, ay nagawa pang kumpirmahin ni Philip ang sinabi ni Ana na parang isang asido na tuluyang tumutunaw sa puso at buong pagkatao ni Lilian hanggang sa tuluyan na itong nawala ng pag-asa. Dumalaw ako sa ospital para sana bisitahin ka, pero nang malaman ko ang nangyari sa'yo na wala ka ng isang hita, ay agad na lang akong umalis. Ang aksidenteng nangyari sa'yo ay mas nagpadali lamang sa bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Ayoko nang makisama sa'yo. Kami ni Ana ay ilang buwan nang may ugnayan at relasyon nang hindi mo nalalaman. Sadyang stupida ka lang na hindi mo naisip na niloloko na lang kita. Ngayong baldado ka na ay hindi na kita kailangan. Si Lilian ay napapaluha ng sobra. Papaano mong nagawa sa akin to? Huwag ka nga magdrama ng masyado. Ano bang tingin mo magtsatsaga akong mag-alaga sa isang baldadong babae na gaya mo? Miserable ka na at wala ka nang magagawa kundi ang maghintay na lang ng iyong kamatayan. Isa na lang ang hita mo. Inutil ka na at wala ka nang kayang gawin. Ngayong gising ka na ay pwede ko nang ipadala sa iyo ang divorce papers. Paalam. Si Lilian ay wala nang nasabi pa at nababaan na ng tawag. Napapatulala na lamang sa kanyang nadinig at hindi na nakaimik pa. Waring nalunod siya sa kumunoy ng matinding panlulumo nang dahil sa pagtataksil na ginawa sa kanya. Naiyak na lamang siya ng labis na nagiging testimonya sa sakit na pumupunit sa kanyang kaluluwa. Nasasaktan siya sa kanyang nasirang pagpapakasal, nasirang pagkakaibigan at sa kanyang naging kondisyon. Halos hindi makayanan ni Lilian ang hapdi at sakit na halos dumudurog sa kanyang kamalayan. Ang realidad ay sadyang naging mapait sa kanya matapos ipagpalit ni Philip ang kanilang sumpaang pagmamahal para maghanap ng ibang mamahalin sa presensya ng kanyang kaibigan. Ang lahat ng pangako at pagsusumpa na kanilang binitawan noon sa panahon ng kanilang kasal ay waring isang masakit na ilusyon na lamang na dapat na lang kalimutan. Bumalik sa isip ni Lilian ang mga bagay na nawala sa kanya at ang kanyang kalungkutan sa pag-iisang dinaranas ay nagbibigay refleksyon sa atmosfera ng hospital ward na kanyang kinalalagyan. Ang masasayabang pinagsamahan namin noon ay kasinungalingan lang lahat. Napapabulong sa isip ni Lilian. Sa ilang linggong pamamalagi niya sa hospital ay kinailangan ni Lilian na harapin ang realidad.
Sa kabila ng lahat ay kailangan niyang bumangon, sanayin ang kanyang sarili sa temporary prosthesis na sadyang inilaan para sa kanya. Hindi ito naging ganong kadali dahil sa bawat therapy na pinagdaanan ni Lilian ay nakakadama siya ng sakit na kinakailangan din niyang tiisin. At ang bawat sakit ng pakiramdam na yon ay nagbibigay paalala lamang sa bagay na nawala sa kanya. Nais man niyang magreklamo at magtanong sa Diyos may kinalaman sa kanyang pinagdaraanan, alam niyang wala siyang magagawa ngayon. At pagpipilian kung di ang mas manindigan pa at mas maging matapang. Pinagkatiwalaan ko siya na parang kapatid ko. Isa pala siyang ahas. Isang miserableng mga agaw na babae. Ang kalungkutan ay bumalik sa kanya na parang isang kumot at ang kanyang luha na kanyang laging nakakasama sa bawat sandali. Gayunpaman, isang gabi ay bigla na lamang nabuhayan si Lilian ng determinasyon at kalakasan. Sinabi ni Lilian na sa kabila ng lahat ng hamon ay kinakailangan niya pa ring magpatuloy sa buhay. Napagtanto niya rin na hindi niya dapat hayaan ang masasamang pangyayari na yon na maging katapusan o magpahinto sa kanyang buhay. Magbabalik ako. Ipapakita ko sa inyong dalawang mangloloko kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Kulang man ang hita at meron pa rin akong maipagmamalaki. Muli akong mangingibabaw sa inyo isang araw. Masigit pa ako kaysa sa inyong inaakala. 5 buwan matapos ang aksidente, ay dinedika ni Lilian ang kanyang sarili sa paghahanap ng solusyon sa internet. Ang internet ang bago niyang naging matalik na kaibigan. Nagawa niyang mag-search ng walang pagod na may kinalaman sa prosthesis, assistive technology, at ang istorya ng pagbabalik at muling pagbangon. May bagay pa naman siguro na mas maayos kaysa sa di komportableng prosthesis na gamit ko ngayon. Walang hintong nanood ng video sa tagbasa ng article si Lilian patungkol sa prosthesis leg at ng gabing yon ay dinala siya sa isang site patungkol sa makabagong teknolohiya. Isang prototype prosthesis na hindi lang pwedeng ihulma sa kanya ng perpekto kundi madali din niyang makukuha. Mas magaan ito at mas importante ay hindi na siya makakadama pa ng sakit na parang normal lang na may hita lamang at walang nangyari. Agad kinontak ni Lilian ang isang biotech company matapos magka-interes sa makabagong inbensyon na nagawa pa siyang bigyan ng partnership sa kumpanya bilang magandang modelo ng nasabing produkto. Nang dahil sa kanya ay mas nasa ayos pa ang kumpanya ng prosthesis at mas nagawa pa itong umayos para sa mga taong nangangailangan. Unti-unti nang nadarama ni Lilian ang liwanag na dahan-dahan nang pumapawi sa kadiliman. Simula nang makalabas siya ng hospital, makalipas lamang ang 1 taon ng patuloy na pag-improve, ang dating sinasabing baldadong babae na inutil ngayon ay isa ng innovator at entrepreneur sa field ng prosthetics. Nang dahil na rin sa naiambag niyang idea na mas nagpahusay sa prototype prosthesis ay nagagawa niya ngayong kumita ng $2 milyong kada 3 buwan. Hindi lamang ito nagbigay sa kanya ng karangyaan at financial independencies, kundi mas nagpatibay pa ng kanyang pananampalataya at kumpiyansa sa sarili. Isang gabi ay bigla na lamang may tumawag kay Lilian at sa hindi malamang kadahilanan ay waring nakadama siya ng bahagyang kaba. Sino kaya ang sasagot sa kabilang linya at ano ang nais nitong sabihin sa kanya? Natigilan naman siya nang madinig ang boses na yon. Ang tumawag ay walang iba kundi si Philip, ang kanyang dating asawa. Dito bigla na lamang naalala ni Lilian ang sakit ng nakaraan na muntik na niyang makalimutan dahil sa iginanda ng kanyang buhay. Hi love, naisip ko lang baka pwede tayong makapag-usap. Sambit ni Philip sa tinig na naglalaman ng labis-labis na pagsisisi. Si Lilian naman ay natahimik lamang. Inihanda na ang kanyang sarili sa anumang walang katuturan niyang pwedeng madinig. Patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko at mga nasabi ko sa'yo. Sambit ni Philip. Pilit na pinipili ang mga salitang kanyang sasabihin. Tila wala na ring damdamin si Lilian sa kung anumang sinasabi at naisiparating ni Philip. Wala nang paraan pa para maayos ang bagay na sinira na nila ng todo. Sa pag-uusap na ito ay naalaman ni Lilian na tuluyan na palang iniwan ni Ana si Philip matapos itong mawala ng trabaho sa mining company. Pinagpalit siya ni Ana sa isang mayaman at mas batang negosyante sa panahon kung kailan kailangan ni Philip ng labis na pagsuporta. Dito na niya napagtanto ang kanyang naging pagkakamali
nang makita niya si Lilian sa isang magazine kung saan gaano itong naging matagumpay at mas maganda pang higit kaysa dati. Pero ang kanyang pagmamakaawa at pag-iyak sa tawag ay hindi na inimikan pa ni Lilian at agad na lamang siyang binabaan nito ng tawag. Matapos sabihin ang salitang paalam, gaya ng naranasan ni Lilian noon ay walang ibang nadama si Philip kundi matinding panlulumo at pag-iisa. Labis ng pinagsisisihan ang kasalanang kanyang nagawa pero ang nakalipas ay hindi na maibabalik pa at may pagkakamaling kailangan mong pagbayaran. Si Lilian sa ngayon ay mas masaya ng higit kaysa dati. Mas nagbibigay halaga na ngayon sa kanyang sarili nang dahil sa malakas niyang determinasyon at pananampalataya ay nagawa niyang makabangon pa rin sa kabila ng kanyang pagkakadapa. At ngayon, imbis na tingnan ng iba bilang isang miserableng tao na may kapansanan, ay labis na siya ngayong kinikilala, hinahangaan, iniidolo at nagsisilbing inspirasyon na rin sa nakararami.